Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Jesus, Holy Spirit, kayo po ang sumama sa amin ngayong gabing ito. At ang dalangin, Panginoon namin, ay buksan niyo po ang aming isipan at puso. Higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo po kami. By your grace, kami ay makot ng vision. At higit sa lahat, kayo po yung maluwalhati sa gabing ito sa aming buhay. In Jesus' name. Tayo magsabi ng Amen and Amen. Now, alam natin in the Bible, one of the most respected na mga individuals na talagang matatalino at his time ay si King Solomon. And whether or not siya po yung nagsulat ng Proverbs chapter 29 verse 18, talaga pong makikita natin yung wisdom na binibigay ni Lord sa taong ito dahil hanggang ngayon po, this is very relevant sa buhay ng bawat isa na tao, Kristiyano man o hindi. Ang sabi po dito, where there is no vision, people perish. No vision, pag walang vision, anong sabi? People perish. And you know what? Kapag sinabing perish dito, hindi po ito tumutukoy kagad sa mamamatay yung tao, Kung hindi tumutukoy po ito, primarily, sa merong hindi magagandang bagay na na-experience. Or, pwede pong dumating din sa ibang translation, ang sabi, ginamit din nila yung word na discourage. Dun sa perish na yan. Kapag discourage ang isang tao, ano yung mga possible ang nagagawa sa tingin niyo po? 'Di ba? Nakakasakit siya, pwede ng sarili niya or ng ibang tao. Pag discourage ang isang tao, pwedeng nagkukulong na lang siya. Pag discourage ang isang tao, anong ginagawa niya? Pwedeng nagsusuicide attempt siya. Pag discourage ang isang tao, anong pwedeng gawin niya? 'Di ba? Pwede siyang gumawa talaga ng isang krimen. But this is very important kasi dito ngayon, ang author ng proverb na ito ay nagbibigay ng direction sa mga tao kung paano ba tayo mabubuhay. Kailangan meron tayong vision. Sabihin nga natin, vision. Now, after this, hindi ko na po nailagay dyan, pero in Proverbs 18, na yan, chapter 29 verse 18, ang kaduktong po niyan ay, blessed is he who keeps the law. Pinagpala ang sino man na sinusunod ang kautusan. And remember, ang kautusan po o ang Torah in the Bible, ito po ay tumutukoy sa kung saan, ano yung purpose ba ng tao, bakit siya nilikha. Okay? In the book of Genesis pa lang, book of the beginning, makikita natin yung purpose ni God, bakit nilikha ang tao. Tayo, we are living right now, pero hinahanap natin, ano ba yung pagkakagamit sa akin ng Diyos? Bakit nga ba ako nabubuhay? Nabubuhay lang ba ako para ganito na lang ba? Kaya makikita po natin, lalo na rin sa paraan ng mga pagsulat nila nung time na ito, kung ano po yung unang linya, same sila ng message nung pangalawa. Ibig sabihin, ang law ni Lord, actually, hindi siya yung parang nananakal. Okay? Hindi siya nananakal. Kung hindi gusto niyang tulungan ang bawat isa sa atin. Yun yung easy path na ayaw ng marami. Pero, yung law na ito, actually, naka-relate ito dun sa vision. Sabihin nga natin, vision. Tandaan po natin, pagdating sa laws ng Bible, si Jesus mismo, sinum up niya ang laws saan? Sa 2. Pero 613 talaga ang laws, Pero makikita natin na mahati natin ito sa 2 dahil
ang mga laws in the Bible may pertaining to God and then merong pertaining to neighbor, loving God and loving people. Now, bakit natin napaka-importante ng vision? Kasi kailangan nakikilala natin ang Diyos. Amen? At hindi lang nakikilala natin ang Diyos, ang mga tao sa paligid natin, nakikilala nila rin si Lord sa buhay naman natin. So, napaka-important ng vision kasi kung walang vision, ano pong mangyayari? Chaos po ang mangyayari. Kung hindi natin hahayaan na makita ang Diyos sa buhay natin, mahalin din natin sila, katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin, ang mangyayari po, laging gagawin na lang natin kung ano yung gusto natin. And madalas kaya tayo nag-aaway dahil magkaiba ang gusto natin. Sa ulam na lang nag-aaway, di ba? May mga church na nahati sa ganyan, ano? Nahati yung membro sa church dahil gusto nung isa, Christmas party nila, adobo ang ulam. At kabila naman ay kaldereta. No? Totoo po yun na nangyayari talaga. In small things, kung akala natin, may mga nangyayaring ganon, in bigger things, meron din naman. Kaya, ang vision, mga kapatid, next slide, ito yung purpose. Ano? Ito yung meaning. Ito yung direksyon. Ano bang dapat kong gawin sa buhay ko? Ano yung ibig sabihin ng buhay ko? Saan ako dapat pupunta? Kasi, oftentimes, parang ganito po ang nakikita natin sa ating buhay. Next slide, please. Yan. Ang daming nagsasabi sa atin kung anong dapat natin gawin, dapat na gawin natin sa buhay. May nagsasabing enjoy life. May nagsasabi ng, ay, magaling ka dito, ito gawin mo. Ay, ito, may skill ka dyan, why not do it? Oy, anak, susuportahan ka namin kung anong gusto mo. Nung tinatanong mo ngayon sarili mo, ikaw rin di ka makapag-decide kasi marami ka rin gusto. Pero natanong mo na ba, anong gusto ng Diyos sa buhay mo? Now, kung alam mo ngayon kung anong gusto ng Diyos sa buhay mo, makikita natin yan, of course, saan? Sa Bible. Gusto ng Diyos, mahalin mo siya at mahalin mo ang mga tao sa paligid mo. Ngayon din, ganun din sa church natin. Bakit nga ba ang purpose ng bawat isa sa atin, kaya tayo nabubuhay ay loving God and loving people? Kasi ito po ay nakalagay sa Bible. And our vision is connected pa rin sa loving God and loving people. Yun lang, magiging technical lang tayo kasi meron tayo mga steps, meron ding kailangan syempre time frame tayo na lalakaran. Ano? And perhaps by God's grace, sa biyaya lang po ito ng Diyos, ay magawa natin in 1 to 2 years maging ready tayo. Okay? Maging ready tayo in 1 to 3 years. Or 1 to 6 years, hindi natin alam. Example lang po yung 1 to 3 years. Pero ang gusto natin, yung bilang po natin ngayon, next slide please, na talagang attendance sa church, hindi po kasama yung online, yung talaga nakikita natin, example lang po yan, nasa around 250 plus po kasi tayo. Ano? Or minsan hindi pa umaabot sa 250 or 300. Pero yung number na yan, pagdating ng next year, hindi manatiling yan lang. Kasi bakit? People perish kung walang vision. And I believe, ang bawat isa sa atin, ayaw nang manatiling discouraged. Na walang nangyayari sa connect group mo. Walang nangyayari sa ini-invite mo. Okay? Ewan ko po kung sawa na kayo ma-discourage. Ako sawa na akong ma-discourage. Gusto ko nang ma-encourage. Amen? Tanong mo katabi mo, sawa ka na bang ma-discourage? Kasi kanina, di ba sabi, people with no vision, ano daw? People perish. Nadi-discourage yung mga walang vision. And I believe, baka matagal na tayong paikot-ikot dahil marami tayong gusto. Ay, teka,
mag-aano muna ako dito, papasarap muna ako ng buhay, and then teka, pupunta ako dito naman sa school na to. Ay, teka, wag ko muna sila sa ganito na lang naman ako. Ang dami mong ginagawa. Ano ba talagang pinapagawa ni Lord sa'yo? Tanong mo katabi mo, anong bang pinapagawa ni Lord sa'yo? Now, ang vision ng church, of course, is not, hindi lang tayo manatili. Kung hindi, tayo ay lumago. Now, ang gusto natin, syempre, magdoble tayo. Wala namang imposible kay Lord eh. If lahat lang sa church na yan, magko-commit, na mag-invite, actually, kung tayo magko-commit in just 1 to 3 years ng ating buhay, lahat ng umaattend sa church, magko-commit talagang, sige, ayoko na ng maliit na church na to, na place, gusto kong lumabas din. Ito na lang lagi ko nakikita for the past few years. Gusto kong marami mga tao rin ma-reach out, mga mahal ko sa buhay, madala ko. Kung 3 kayo sa mag-anak, yung nanay at tatay mo, madala mo for the next 2 years, isama mo siya sa vision mo. Bakit? Walang imposible kay Lord. Amen? Now, kung titignan nyo yan, kung tayo lang magiging committed lahat, walang imposible kay Lord. In just a year, meron kang 365 days para magdala ng tao kay Lord. What will happen? Ang church natin may total na 512 pagtapos ng 2025. Kung sisimulan natin to next year po, sample lang po yan. Okay? And then, next slide. Okay? Yan ngayon yung goal natin. Kung ganon nga. Na gusto natin talaga mag-commit tayong lahat. And nandiyan yan. Of course, hindi yan gaya-gaya. Pero pinapakita ko lang po sa inyo na walang imposible in 1 to 2 years sa church natin. Hindi po kailangang umabot ng 10 years para tayo rin ay lumago. Tandaan nyo po, kahit nung panahon ng mga apostles, 120 lang sila nag-start, pero in just one day, 3,120 na sila. In just a day. Kay Lord, kaya niyang gawin talaga ang imposibleng bagay. Hindi tayo po ang nagliligtas, hindi tayo yung nagpaparami. Si Lord din po talaga yon. Grace ni Lord sa buhay natin. Next slide. Kaya, imagine na lang natin, kung the next year niyan, lahat din tayo talaga magko-commit, what will happen? Dodoble na naman. 1,000 na aabot tayo. Amen? And then next, third year, 2027, dagdagan mo lang ng 3 years yung sarili mo. Kung ano ka ngayon, second year college, pag gumraduate ka, hindi na talaga tayo rin dito sa lugar na to. Pero, remember that after 3 years, if talagang naging committed ang bawat isa sa atin, it is all by God's grace. By God's grace. Hindi yan dahil sa akin, dahil kay Bishop, dahil sa inyo, dahil masunurin kayo at mababait. Sabi mo sa kata mo, hindi dahil sa iyo, dahil kay Lord. Amen? Now, sa Habakkuk chapter 2 verse 2, alam niyo po, ito yung tumatak sa puso ko rin po personally since last year, August 27, na kailangan isulat natin yung vision. Isulat natin yung vision. Kailangan nakikita natin, ibig sabihin. Sa gayon, anong sabi dyan? He may run. Kumilos ang isang taong nagbabasa. Gawin niya yung isang bagay. Hindi po tayo ngayon parang, matripan ko na lang kaya ako gagawin yan. Pag naisipan ko na lang.
Kung hindi ito pong bagay na ito, kailangan nating gawin dahil tayo po ay nasa journey ng buhay. Para po tayong ganito. Next slide please. Para tayong ganyan. Imaginin mo, naglalakbay ka. Tapos, ang tagal mong tumigil dun sa isang lugar. People with no vision, anong sabi? Perish. Nadi-discourage. Nada-down. Pag tinignan mo yan, maigi yung picture na yan, no? Wala ka nakikita, di ba? Parang sa dulo, nandoon na ba ako o wala pa? Remember, na pinapakita rin dito sa vision, it is something na hindi mo pa nakikita, pero nakikita mo na. It's actually, pag sinabing vision, it is trusting God. Kahit yung isang bagay na yon, hindi pa dumadating sa buhay mo, hindi mo pa nararating, pero you trust Him. Parang ganito yan, di ba? The principle of God is what? Hindi to see is to believe, but to believe first, and then you will see. Last Sunday, naging topic namin ni Bishop yan, sino nandito ng Sunday, amen? Okay? Pinadala ni Lord si Abraham sa lugar ng Promised Land, sa Canaan. Nung time na yon, nandun po siya sa Ur. Ano? Malayong lugar yon, sa Babylon yon, ano? And kailangan ilang hektarya, ilang milya talaga, no, yung lalakbayin mo, mountains, bago ka makapunta sa Promised Land. Nung time po na yon, hindi pwedeng, Lord, pakita mo nga sa akin picture, anong itsura nun? Di ba tayo ganun eh? Ay, punta tayo sa coffee shop. Ay, ano itsura dun? Baka di maganda. Ay, punta tayo dyan sa, mag-travel tayo. Ay, ano itsura dun? Baka hindi maganda. Perhaps naisip kayo ni Abraham? Of course. But he trusted God in spite na walang ganong capabilities at that time. Kaya kung nakikita nyo, no, parang wala naman nangyayari. Nagkakamali po tayo. Kung meron tayong vision, sabi ng verse 3, Habakkuk chapter 2 verse 3. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not, hindi magsisinungaling ang vision. Hindi magsisinungaling ang vision. Actually, pag tinignan niyo po yung vision dyan, tumutukoy po yun sa salita ng Diyos talaga eh. About God's word, about God's promises. And remember, may promise po si Lord din sa church na ito. Ano yun? 12,000 disciples. Now, pwedeng tayo kahit yung mga matatagal na po sa church na to, no, 20 plus years ka na kay Lord and all. And you think, parang ganito, no, parang kung ano yung nasa isipan mo, binabanggit ni Habakkuk. It seems slow. No? At times ganun din eh, parang hindi mo makita, teka, 3 pa rin member ko, bakit ganito? It seems slow. Teka, ba't ganito? Bakit parang wala nangyayari? It seems slow. Pero ang tanong, may ginagawa ka nga ba o wala? O baka yung vision mo, hanggang dyan na lang talaga sa nakikita mo. Dati inspired ka pa. Nung hindi mo na nakikita, ang tagal, it seems slow, hindi ka na rin makapaghintay, yung vision mo, hindi na fix sa malayo, nagiging malapit na. Tignan niyo po try natin. Okay? Tingin lahat sa malayo. Wag sa akin sa malayo.
Try nyo ngayon, sa tinitignan nyo, ilagay yung hintuturo nyo. Okay? Nakikita nyo pa rin ba yung likod? Nakikita nyo pa rin yung likod? Nakikita nyo pa rin. Nakikita nyo pa rin. Tignan nyo maigi, oh. Nakikita nyo pa rin. Though may naka-block dyan, pero kita pa rin. Pero kapag tinignan nyo, yung mismong hintuturo nyo, try nyo ngayon, tignan nyo po pag tinignan nyo ngayon yung hintuturo nyo, hindi nyo na makikita kung ano nasa likod. Kahit try nyo sa, mata nyo, kaliwa muna tignan nyo, nakikita nyo yung side. Sa kabila rin yung kabilang side. Kaya nakikita nyo talaga. Pero pag may humarang at na-focus tayo sa nakaharang, sa kung anong present na nakikita natin, ano mangyayari? Hindi tayo maka-forward. And that's what's happening sa marami sa atin. Pero, ang promise ni Lord, ito mga kapatid, it will surely come. I-claim mo yan sa buhay mo. It will surely come. Hindi late. Hindi late. Come on, hindi late. Now, ano ang vision natin? Hindi lang wide na church, but a church that is wider. Sabihin nga natin, wider. W-I-D-E-R. A church that is wider. Talagang mas malawak sa Tagalog. Ano? Yun yung gusto natin. Hindi lang basta malawak, mas malawak. Kung may nakikita ka na, hindi pa yun. Kung may nakikita ka ng malaki, mas malaki pa dun. Amen? That's the church that is wider. Na-imagine mo na ba, kapatid, ang sarili mo, na ikaw rin, humaharap sa 1,000 tao. O parang, napaka-imposible naman ang mangyari. Na-imagine mo na ba sarili mo na kumakausap ng daan-daan na tao? Kasi ito yung na-envision natin ng church natin. Hindi church na hanggang 250 lang o hanggang 300 lang. A church that is wider. Now, kung nangangarap din tayo at alam din natin na may pangako si Lord ng wider church, alam nyo ho, hindi pwedeng gagawa tayo o may pangarap tayong bahay na malaki, nauunahin natin yung taas, tapos yung baba, wala na tayong pakialam. Parang ganito. Nakita nyo ho ba? Sino dito? Sabik na maging 2,000 na tayo. Ang tanong, ready ba yung foundation para sa 2,000 na tao? Kasi 'di ba, ang sarap pakinggan eh. 12,000, 2,000, 1,000, ang sarap pakinggan. Tama po ba? Lalo na kapag pera. Yun naririnig mo, 12,000. Ganda yun, no? Akala mo ganon. Pero yung tao, 12,000 or 2,000, katulad ng nabanggit kanina, imagine niyo po yan. Kung yung foundation ng bahay, hindi pang 2,000, ano mangyayari ho sa bahay, tingin nyo? Pag ho sinumin nyo yan, actually, yung foundation yan, 4. Tapos, kahoy pa yung materyales. So just imagine that house. Ang laki, no? Tama ba? You envision a house. Ang ganda ng bahay na nakikita mo. Kaya lang, anong foundation? Saan kakapit
yung libo-libong tao, saan sinong support, mag-handle sa kanila. Yun ngayon ang tanong sa bawat isa sa atin. Kasi pwedeng gusto natin lagi yung prize, yung victory na kaagad. Pero hindi natin tinitignan yung process papunta doon. Pag minadali ho natin yan, ano mangyayari? Para ganyan, no? Yung mangyayari sa church natin. Maraming ang may invite sa isang event, marami rin aalis. Isang ihip lang ng Typhoon Hana, o yung mga, ano pa bang typhoon yung nakaraan? Egay, wala na. Kaya kailangan yung foundation natin strong. Sabihin nga natin, strong. Now, ano ang wider na ito? Ito po ay wider culture. Hindi to po basta vision. This is a culture. Pag sinabing kultura, ito talaga po yung ginagawa natin. As if meron na rin tayong libo-libong taong pumapasok sa church. Ewan ko po kayo, kung nakakita na kayo ng mga singer, iba-iba yung klase ng pagkanta niya. Kapag yung audience niya, 10 lang, no? Hindi niya ginagalingan. Tapos kapag mga 100, medyo ginagalingan na. Tapos pag 1,000 na yung tao na nakikinig, sobrang grabe yung pagpapractice niya. Pero yung isang tao na nagpa-practice, kahit kokonti lang yung kaharap niya, for sure, kung nagpa-practice siya, kaharap yung 1,000. Pag dumating yung time na yon, he or she will not stumble. Amen? Kasi bakit? Culture niya na yun. Ugali niya na yun. Amen? Kaya ngayon, gusto nating i-promote yung wider culture sa church. And this wider culture, mga kapatid, ito yung gagalawan ng bawat isa sa atin. Yung katabi mo, ganyan yung magiging kultura niyan sa buhay niya. Ibig sabihin, ganyan yung gagawin niyan simula sa mga araw na to. Yan na yung talagang puso niya, tibok ng puso niya, galaw niya, kilos niya, nasa wider na yan. Now, ano ba yung wider na yan? Yan po ay 5 bagay. W starts with the culture of worship. W starts with the culture of worship. Now, mga kapatid, ang gusto nating mangyari, makakreate tayo ng culture ng pagsamba. Sa panahon po natin ngayon, music, yung talagang talamak, or isa sa pinakamalaking industry sa buong mundo. Every day, millions of people or even billions nakikinig po sa music. No? Pero ano nga ba talaga ang worship? Is it about music? Okay, ano ba pag sinabing worship or pagsamba? Ano ba yung ibig sabihin niyan? Dahil ito yung kailangan natin maging kultura sa buhay natin Maging worshiper ang bawat isa sa atin. Now actually, worship means conducting yourself rightly and properly. Yan ang ibig sabihin ng worship. Kung sinong kaharap mo, kailangan umasta ka na
karapat dapat dun sa level nung kaharap mo. Okay? Mag-start ang worship muna sa ganyang level. Of course, may mga iba pang definition ng worship, pero marirealize mo kung bakit ganyan yung naging first definition ng worship. Conducting yourself rightly and properly. Ito po may tanong ako sa bawat isa sa inyo. Next slide please. Paano kung itong mga prominenteng tao nakaharap mo? Paano ka kaya kikilos? Paano ka gagalaw? Paano ka ba magsasalita? Pag ba kaharap mo si Elon Musk, si Jeff Bezos, si Ferdinand Marcos, si King Charles, at si Vladimir Putin, sasabihin mo ba, "Oy, pre, kamusta ka na?" Ganun ba? Tapos pagkaharap mo na sila, okay ka lang? Ganon ka ba? Pag ba maglalakad ka, "Jeff!" Tingin nyo. O kaya maangas ka kapag kaharap mo si Elon Musk, no? Nakaganon ka pa. Ano kayang pananamit mo? Naka-short ka lang kaya pagkaharap sila? Anong magiging itsura mo? Paano mo sila haharapin? Imagine nyo ba, mga kapatid? Paano kayo haharap sa kanila? Kasi dun magi-start yung definition ng worship. Paano ka haharap sa Diyos? Kung Diyos ang kaharap mo, paano mo siya haharapin? Now, of course, kung importanteng tao yan para sa'yo, or mga tao na ginagalang ng marami dahil sa kanilang power, authority, influence, paano ka kaya makikipagsalita sa kanila? Kung ikaw kumakain, yayayain mo kaya sila, "Kain ka rin." Marami ka naman pera eh. Kain ka lang. Paano paraan? Imagine nyo po ba, mga kapatid? Imagine nyo po? No? Next slide. Now, gusto natin makakreate ng culture ng worship. Worship is all about revering. Revere. Sa another term, Revering, ibig sabihin, holding in high regard. Ngayon, naiba na nag-advance yung definition ng worship. Hindi lang basta kung paano ka umasta pagkaharap mo, pero kung nire-respeto mo ba siya. Ang tingin mo sa kanya ay mataas. Paano mo siya tinatrato? Okay? Kung mataas ang tingin mo sa isang tao, anong ginagawa mo para sa kanya? Nakuha natin? Okay? Anong ginagawa mo para sa kanya? Now, worship primarily in the Old Testament, of course, it's all about sacrifice. Sacrifice. Sakripisyo. Kung ikaw nakaupo sa upuan at darating ang isang prominenteng tao, sasabihin mo ba, "Tayo ka lang"? O ibibigay mo yung upuan mo sa kanya? Nakuha natin? Because we hold someone in high regard, nire-respeto natin siya, bibigay natin yung karapat-dapat na para sa kanya. Now, in the early church, pagdating sa New Testament,
ang paraan ng pag-worship ng mga tao ay primarily po, hindi na usually sacrifice, ganyan. Pero, ang ginagawa po nila ay, next slide, pagluhod. Or sometimes, talagang pagdapa sa harapan ng tao. Okay? Yun yung ginagawa nila. Yun yung tradition nila. Kaya tayo rin, in worship, lumuluhod tayo. No? Yung iba sa atin, siguro, nagpapatira pa na, because it is actually the way people worship kahit sa New Testament and even sa Old Testament, ano? Na lumuluhod sila. As a sign na kung saan binababa mo yung sarili mo. Pag lumuhod ka, tumitiklop yung paa mo. Ibig sabihin, sige, ikaw yung nasa taas, ako yung nasa baba. It's actually a call to humility. And hindi po tayo magsisimula na lumago, hindi magiging wide ang church kung may pride. Kailangan mag-start sa humility. That is why we worship. Worship and prayer actually magkaganon yan, no? Kaya, kapag nagkaroon tayo ng focus sa worship, hindi tayo yung ka-level ng Diyos. Siya ngayon yung natataas, tayo yung bumababa. Kay Lord, tandaan po natin, hindi pataasan. Ano yun? Pababaan. Para itaas ka niya, kailangan mong bumaba. Remember, ito ginagawa ng Kingston nung time na yon. Example lang po ito, no? Kayong dalawa, sample lang. Dali. Okay? Example. So, halimbawa, dumating na si ito yung king. Halimbawa, ito yung king, no? Then, ito yung servant. Or halimbawa, nasa kingdom niya. Then, lumuhod siya. Example lang. Okay? Ang ginagawa ng iba, ganito sa hari, iaangat niya yung servant para maging kapantay niya. Pero yung hindi lumuhod, alam niyo po kung ano ginagawa? Pinapatay. Nakuha natin? Salamat po sa inyo. Palakpakan naman natin sila. Praise God. Okay? So, ganun ang ginagawa. Kaya, if we will not humble down ourselves sa harap ng isang hari, ano yun? Parang kinakalaban mo yung authority niya. That's it. Kaya, we humble ourselves down when we worship. Now, in worship, it is more than just singing songs or pagluhod. Lumuluhod ka nga kay Lord. Pero, paano ka naman ba 3 P? Una, manamit. O, sa pananamit mo, kamusta? Kamusta ang pananamit mo? Ewan ko po, kung sa isang malaking gathering, nakakita na kayo na, well, of course, siguro party yung na napuntahan. Pero sa isang halimbawa, pagkilala sa isang prominenteng tao, halimbawa rin, pag dumadalaw yung presidente sa ibang bansa, sa Philippines, di ba? Ang suot ba ng presidente naka-swimwear? As kita, abs, ganun ba? Hindi. Inaayos natin yung pananamit para dun sa bisita. Pag merong bisita sa bahay nyo, anong sinusuot nyo? Yung formal din na damit, maayos, malinis, amen? Though sabihin man natin na ito ay outward, pero pinapakita rin kasi natin sa pamumuhay natin how we truly worship and revere God. Kaya una sa lahat, yung culture natin ng worship ngayon, aayusin natin. It's not just about singing songs. Tapos sa labas, paglabas mo, oo nga, kumakanta ka dito, lumuluhod ka. Paglabas mo naman,
maayos ka pa rin ba manamit? O nagpapakita ka ng katawan mo sa ibang tao? That's it eh. Kasi all the time, if Jesus is with us, lagi natin siyang kasama talaga eh. And si Jesus, yung nakikita sa atin. Si Jesus po ba, naka-bare abs siya nung time na yon? Tingin niyo ba? Tapos nagsusuot ng sobrang fit na damit at kita na rin pati yung sensitive parts. Kita natin, pananamit eh. It's part of it. Kaya si Paul din, primarily, makikita nyo, nagiging strict din siya sa mga Christian sa pananamit. Hindi yun para sakalin o ikulong ang mga tao. Kung hindi, ito talaga yung ways ng kaharian ng Diyos. Amen? Kasi if we submit ourselves to God, then gagawin talaga natin, susundin natin kung anong meron sa kaharian. Next, pananalita. 3 P yan. Pananamit, next. Ano yan? Pananalita. Paano ka nga kaya magsalita? Di ba? Makikita mo kung ginagalan ng isang tao yung kaharap niya. Saan? Paano siya magsalita? Remember mga kapatid, sa mga tao na nasa paligid natin, they are images of God. God created man in His own image. In the book of Matthew chapter 25, nakalagay po doon, I am hungry but you feed me. I was ganito, napunta ako sa ganitong lugar, pero dinalaw mo ko. May nangyari sa akin, tinulungan mo ko, no? Tinatanong ng mga tao dun sa parable ni Jesus, Lord, kailan ka namin tinulungan, pinakain? Kailan ka namin dinalaw? Sabi niya, kung anong ginagawa niyo sa kanila, ginagawa niyo sa akin. Now, ano bang ginagawa natin sa ating kapwa? Paano ba tayo magsalita? Alam niyo po, sa pananalita, matalas yan eh. Actually, in the Bible nga, pag tayo ay nagbasa ng Bible, pag nagsalita, madalas ginagamit yung metaphor or parang type ng pagsusulat, na may lumalabas daw na swords sa bibig. Because actually, yung mga lumalabas sa bibig natin, pwedeng makasakit sa kapwa. Pwede rin makatulong. Kung ang isang tao ay gapos ng isang bagay, saan pwedeng gamitin ng sword para putulin yung gapos na yon? Pero kung ang isang tao, ginamit yung sword, pwedeng pumatay din ng tao. Kaya merong mga iba, di ba? Dahil sa sobrang discouragement sa mga pananalita, ano nangyayari? Nagsusuicide, nakagawa din ng di maganda, natitrigger sila. Now, these things, part talaga to ng worship. It is not just our relationship with God, pero how we live our lives. Kaya ngayon sinasabi ni Paul, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo para kay Lord. Whatever you do, kahit din kumain ka, kahit din kung anong gawin mo, kahit ano man yun, gawin mo para sa glory ni Lord. Bakit? Kasi you worship Him with your life. Kahit hindi ka makakanta sa office, pero kung ginagawa mo yung work mo para kay Lord, you worship Him. Amen? Kaya, kung nagagalit yung boss mo, pinagmumura ka na, mumurahin mo ba pabalik?
Kung mumurahin mo pabalik, doon mo makikita ngayon. Do you worship God kapag nasa office ka? Pag ba nasa klase ka, do you worship God? Na, Lord, gusto kong mag-glorify ka sa buhay ko. Yun na yun eh. It's actually, pwedeng ganito, no? Ang gaganda ng sinasabi mo sa loob ng church. I glorify you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah! Then, paglabas mo, matitindi ng malulutong na mga crunchy na alam nyo na, no? Now, makikita natin yon ngayon. How we worship God. Hindi po pwede po sa isang gripo, sabi ni James, lumalabas, o sa isang tubig, sa isang bukal, lumalabas yung maduming tubig at malinis na tubig. Hindi pwede mangyari yun. O kaya ganito, no? Nakita na ba kayong gripo? Kalahati Coke, kalahati tubig. Pwede ba yun? Hindi pwede. Isa lang klase. Now, ano kaya yung bibig natin kung ganon? Tinitignan ng ating pananalita. Now, kung gusto nating makakreate ng wider culture, mga kapatid, anong culture ang sisimulan? Ingatan ang pananalita. Alam niyo ho, maraming mga experiences na ganyan. Hindi na umaten dahil na-offend sa mga pinagsasabi ng mga tao sa loob ng church. Kaya, hindi lang pananamit, ano pa? Pananalita. Next slide. Pamumuhay. 3 P. A culture of worship. Paano ka ngayon mabuhay? Does it glorify God? Sa kahit anong area ng life mo, does it glorify God? Bakit po mga kapatid? Kasi gusto nating makakreate ng generation na hindi lang puro kanta ng kanta, kumakanta ng "We are a chosen generation", tapos di maayos manamit, di maayos magsalita, sira-sira ang buhay, hindi naayos ang buhay. Kung hindi gusto natin ng isang talagang totoong generation, ano yun? Next slide. A worshiping generation. Kasi pwede nating sabihin yung magagandang salita pero sa actions di natin pinapakita. May mga ganun ba kayong experience? Sinasabi yung magagandang bagay sa'yo, pero sa actions niya, parang hindi nagtutugma. Tinamaan ka, no, Dodds? Joke. Di ba? Kaya, nauna yung worship talaga. Makikita nyo, no? It promotes humility, it promotes din repentance sa buhay ng isang tao. Hindi siya limitado lang na, worship, tara, kanta tayo. Hindi. Worship, nasasaklaw niya talaga yung buong ikaw, buong pagkatao mo. Amen? Kaya kung gusto natin makakreate ng worshiping generation, magsimula sa atin. May nagtanong po sa akin nung isang araw, sabi niya, Pastor Jace, gusto ko po sana kayong tanungin. Sabi niya, ano pong ginagawa nyo? Sabi ko, nakaupo. Hindi. Biglang sabi niya, hindi, ano pong ginagawa nyo kapag meron kayo nakikita na something na nakaka-discourage, nakaka-disappoint? Kasi nga, di ba, again, nakalagay kanina, without vision, people perish. Talagang nadi-discourage marami mga tao, no? Pag wala nangyayari. Parang katulad lang yan noong nakaraan, parang gusto mo bang tumuloy sa kabuyaw, zero visibility, sa daanan, no? Parang nakaka-discourage tuloy na, ano ba yan? Tumuloy pa kami. Pero doon ko nakita, kung ikaw mismo talaga, you will follow Christ. Change will not start na pipilitin mo sa ibang tao. Change must start
sa akin? Paano ba ako magsalita? Paano ba ako ngayon kumausap ng tao? Ano bang pamumuhay ko ngayon? Is it a godly living o hindi? Si God ba talaga na kikita sa buhay ko o hindi? Huwag mo na tignan yung katabi mo. Anong ginagawa kaya nito? Ano kaya nito? Huwag na. Sarili mo. Kasi kung magtitiwala ka at titingin ka sa katabi mo, ako nagsasabi sa iyo, kapatid, kung titingin ka sa katabi mo, madi-discourage ka lang. Honestly, bakit? May naasahan ka minsan sa kanya na di mo makikita. May ina-expect ka, tapos mag-fail din yon eventually. Kasi bakit? Of course, may mga flaws din tayo. Pero the thing is, ikaw ba, are you willing to be that change para may mangyari? Tanong mo sa katabi mo, tanong mo sa kanya, willing ka bang mag-change? Amen? Now, magkakaroon po tayo ng changes. Kung papansin nyo po, inunti-unti na natin, and yung worship ngayon natin, magkakaroon tayo, or get ready po, mga worship team members natin dito, kaway-kaway, worship team members, please. Okay? Ito po, next slide. Magkakaroon tayo ng once a month convergence worship. Siyempre, to be scheduled pa yan by God's grace. Pero, tinawag siyang convergence dahil hopefully, talagang magkaroon ng convergence or pagsasama si God, yung presence niya sa ating buhay as we come in worship sa Kanya, no? And dito, syempre, next slide. Okay? Talagang praise and worship lang yan. Walang mga ibang nakalagay, no? Na nasa program. Talagang worship. Tayo, sama-sama tayo mag-worship. Sino dito nakasama nung camp? Tingnan, taas nga kamay mga nag-camp. Okay. Sino dito yung na-reconnect? Yung totoo, yung na-reconnect ka. Di ba? Taas nga kami. Sige. Alam niyo, one of the things na na-admire ko sa camp lagi, every year na meron tayong camp, is kapag merong praise and worship. Kasi doon ko nakikita, biglang nagtatawanan sabay-sabay, tas yung lahat ng tao nagsasayawan, biglang umiikot na lang sila. Pag nagpasimuna na si Mark Bantang na umikot, iikot na silang lahat. Si Reynard din, pag sumayaw na, sasayaw na silang lahat, no? Alam niyo, doon ko nakita talaga, alam niyo po nagkakaroon ng closeness kahit hindi sa games kahit sa praise and worship. Yung ibang dating nahihiya, hindi na nahihiya. And at times, sa church service natin, kaya boring kasi hindi nagiging all out tayo sa pag-worship natin. At times, ganito. Lord, I give you my heart. Titingin ng ibang gano'n, tapos magsiselfone, tapos, akala nyo, di kayo nakikita? Ayan may camera Huli. Nag-face mask, no? Okay? Now, gusto natin magkaroon ng ganito. Talagang praise and worship lang. Yung talagang, tara, sige, kanta tayo. Yung talagang magkaroon tayo ng sama-sama. Amen? Paglapit kay Lord talaga. Now, of course, ready rin natin, worship team natin, anong bawat isa dyan sa bagay na yan. And, magiging daan din ito talaga sa church natin para ma-promote din yung, next slide, new songs. Dahil meron po mga na-compose din tong mga natin, tong mga members natin. Especially si Kuya Irvin, yan. Praise God sa kanyang buhay. Yung kanina kinanta natin, Author of Faith, yun isa yun, di ba? Kaya, ito rin yung daan natin towards that. No? Unti-unti lang. Pero, how can we be a wider church kung wala tayong ginagawa na parang ganun na rin tayo?
in one way or another, we must be prepared. Amen? We must be prepared. Hindi pwede yung presentation mo kapag nasa corporate ka na at kaharap mo talaga mga mayayaman, same ng presentation mo nung high school ka. Hindi pwedeng ganun. Kailangan prepared ka. And gusto natin prepared tayo. Nangangarap tayo, meron tayong vision, meron tayong confirmation kay Lord, lahat na ganyan. Kailangan ready tayo. Ang tanongin mo katabi mo ngayon, ready ka ba? Kung hindi ka pa ready, mag-ready ka. Amen? Next slide. Next. Bakit kailangan ko pang sumama? Pwede naman ako mag-worship sa bahay. Yan yung maraming tinatanong ng iba or pwedeng excuse ng iba. Wala po akong against sa mga nag-online, ha? Pero ang service ho natin ngayon ay every Tuesday na lang din sa loob ng isang linggo. Bakit? It's also para makapaglagay din nga tayo ng iba rin na mga activities sa ibang parts ng isang buong And yung iba rin, ma-meet din nila yung connect groups din nila. Amen? Yung iba rin, magawa rin nila yung pagpa-follow up nila. Pero ngayon, kailangan nating sumama dun sa gagawin natin na ito na convergence worship. Kasi, nagpo-promote ito, una sa lahat, next slide, okay, na kapag tayo nagsama-sama mga kapatid, nakaka-strengthen ng faith. Nakaka-strengthen ng faith yan. Worshiping together strengthens our faith. Then, ano sabi? Fosters a sense of belongingness. Kaya nung camp, sa maalala ko po talaga, may mga kilala ko doon. Tanda ko pa mukha nyo. At nandito kayo. Wala kayong kinikibo nung time na yon. Pero nung nag-worship, parang ang tagal mo nang kakilala yung katabi mo. Nagtatawanan pa kayo. Bakit kaya? It gives talaga a sense of belongingness. Bakit? Kasi we are being connected to our God. Lahat po tayo, in one way or another, are broken pieces. Marami nang nakasira, nakatapyas ng buhay natin. Pero, kapag tayo ho nagsama-sama, kung wala ang Diyos, sa totoo lang, mag-aaway lang ho tayo lahat. No? Pero kung kasama natin si God sa samahan, magkakaroon tayo ng harmonious relationship. Si God, siya yung magko-complete sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon, magkakaroon ng unity among believers. Ang sarap magpuri kay Lord pag sama-sama talaga. Now, ito rin, kapag tayo nagsama-sama ng worship kay Lord, nagtuturo ito to submit and surrender all our cares. Ano yung mga cares natin? Yung mga priorities natin. Yung plano natin sa buhay. Parang, Lord, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, anong next step ko sa buhay ko. May pangarap ako, Lord, pero sige, Lord, binibigay ko na po sa inyo. That's it And kahit din, mga kapatid, yung takot. Sino sa inyo yung kapag kinakabahan kayo, mag-isa kayo sa bahay, ang gagawin nyo para mawala yung takot nyo, magpe-play ka ng music. Nakatulong ba yun? Nakuha nyo ngayon? Kaya tayo ngayon, nagkakaroon ng courage kasi sama-sama tayo. Kaya tignan nyo, marami ho, sa totoo lang, sa mga percentage, pinakita po sa amin ng prof ko, pero nakakalungkot yun,
marami sa mga hindi umaate ng church na nagsusuicide, sila po talaga yung walang community. Kaya kailangan part ka ng community. Sabi mo sa katabi mo, kailangan part ka. Next slide. Kaya mga kapatid, kami po ay nag-a-accept ng praise and worship team trainees. Alam niyo po, yung nagsabi po sa akin ay iilan lang, wala pa po sa 10. Okay, tignan niyo po makinig po kayo, makinig muna, okay? Wala pa po sa 10 yung nagsasabi sa akin. Tapos may pangarap tayong 2,000. Baka mamaya lumaglag na yung ngalangalan ni na Ate Abel, ni na Kams, wala na, di ba? Kuya Irvin, baka paus na. Kung dito pa rin tayo at 2,000 yung ilang service yun? 1, 2, 3, 4, 5. 20 service sa isang linggo? Kung dito tayo, sinong tutugtog? Sino magpapaawit? At syempre marami rin tayong mga iba't iba po na na-open na gawain and Bible studies. Di ba? Sino lang tutugtog sa Delpan kay Ate Arlene? Sino lang tutugtog sa may Mindoro kina Gian, kina Reynard? Sa kina Ate Lot sa Caloocan. Sino lang tutugtog sa Cabuyao, Laguna? Santa Rosa, Laguna. Sinong tutugtog kina Pasjed sa Caloocan? Ang dami ho eh. Kaya lang, sino nga? Kung walang willing. Paano natin marireach yung malaking church? Tapos, nangarap tayong ganun, tapos walang gusto magpagamit. Kaya, alam niyo po, kung nandito kayo ngayon, o kaya napilit lang kayo, o kaya talagang, dapat di ako pupunta tapos na pumunta ka, baka ito na yung pangungusap ni Lord sa'yo. And baka rin, meron ng pangungusap si Lord sa'yo, ayaw mong tanggapin. Ito na yun. Now, kailangan natin kasi i-build yung foundation. Hindi ho mag-start yung foundation sa wala dito sa lugar na to. Or sa wala sa live. Hindi mag-start eh. Kasi bakit din nila narinig? Mag-start yan sa mga nakarinig ng vision. Nakakita ng vision. Yun talaga eh. And ngayon, hindi po yan yung, praise and worship training, baka i-assign na kagad ako next week. Hindi po. Okay? May training tayo rin and practices. Nakalagay, di ba, pag Thursdays and Fridays. Hopefully, hindi pa naman yan pero magtuturo rin sa inyo yung mga praise and worship team members din natin. No? Now, kaya natin to kailangan dahil gusto natin makakreate din talaga ng worshiping generation. Hindi lang basta sa pamumuhay natin, pero inside the church. Alam niyo ho, sa totoo lang, magiging honest ho kami, nakakapagod din hong 3 services na tumugtog. Totoo yun. Kaya yung iba ho, di ba, inuubo, paus na yung iba. Ganun talaga eh. Kaya nga yung iba ho, hindi na nag-apply ng praise and worship team eh. Nagpaalam na kina Bishop na hindi na kami po ganyan. May mga iba noon na mga umalis talaga. Kasi bakit? Sila ba naman lagi assigned eh? Pero kung marami tayo lahat, what do you think? Wala namang imposible kay Lord eh. Tsaka, alam ko naman kung may puso kayo. Di ba? Kung may puso kayong maglingkod kay Lord. Yung 3 worship. Tingnan nyo, di ba? Yung P. Ano yung unang P? Maayos ka naman manamit. Hindi naman pagtingin sa stage, pagbuka ng paa mo, kita yung mo, hindi naman.
maayos ka naman sa pananalita mo. Baka, pag nadulas ka, di ka naman magmumura dyan, di ba? Pamumuhay mo rin. Okay naman. So, di ba? Kita natin yon. Kailangan talaga natin ng marami na workers. Kaya, paano po ako mag-apply, Past Jays? Sabihin mo lang sa akin. Sabihin niyo sa akin. O after nito, Past Jays, bulong mo na lang. Past Jays, mag-ano po ako sa worship team training. Di ba? Huwag na kayo magturo-turo. Si Reynard nga oh. Tsaka si Irish din, di ba? Ganon din Alam niyo po, kailangan lang natin talaga maging available. Lang naman no? Basta teachable and willing to learn. Okay? Job interview, teachable po ako at willing to learn. Next slide. Now, be involved and volunteer din po sa ibang ministries. Bakit? This is not, para sinasabi lang yan ni Past Jays, baka kulang ng o kaya ganyan. Hindi, actually, this is our form of worship din kay Lord. Serving Him with our talents, capabilities, abilities. Magaling ka mag-edit, mag-apply ka sa media. Sumayaw. Imbis na puro TikTok ka, sinasayaw mo. May pag ganun-ganun ka ba? Tapos 3 kayo. Alam niyo, tapos nagiging 5, di ba may ganun? Di ba? Goodness gracious, di ba? Paggamit mo na lang kay Lord. Tapos kung sa ushering team, kailangan natin ng mga nagpapaupo, ng mga guide din natin. Oy, hindi yan para makakamay ka. Uy, maganda siya kamay po, welcome. Hindi. Yung mukha nila. Okay. Ito rin, sa pag-aalaga ng children. Makikita niyo talaga yung love ni Lord sa mga bata. Masabi ni Lord yan wag niyong taboy yung mga bata sa akin. No? General services sa paglilinis. Kasi parang wala talagang kalembang po talaga yung boses ko hindi po kaya ganun O kaya, pag hindi po ako pwede sa camera kasi nanginginig po talaga yung kamay ko. Yung pag nagda-dance po, robot po kasi ako Wala talaga Tapos pag hindi po ako pwede sa ushering kasi po, ang pawis po nung kamay ko. Talagang pag parang nawasa, ganun, pagkakamay mo talagang, di ba? Tapos yung iba, hindi rin po ako pwede sa children kasi baka hindi po ako maano sa mga bata o kaya sa attendance, di ka rin pwede. General services. Paggamit mo yung talents mo kay Lord, kung ano yung meron ka. Hindi ibig sabihin niya na, attendance lang ako, mababa ako kaysa sa worship team. Walang mababa, walang mataas. Tandaan niyo yun. Walang ganun. Pantay-pantay lang naman talaga tayo pero meron tayong God-given talents and abilities. Amen? Ako, di ko kaya yung ginagawa ng attendance na naduduling ka na dun sa dami nung yung mga ganun. Diba? Meron din talaga may mga ganun na magagaling, merong mga And I believe, God gave us these talents for a reason. And para yan mapagamit for His glory. Next slide. Ito na po. Tithes and offerings. Uy! 9:15 na pala. Tama na daw. Paano yan, Pas? Paano yan, Bishop? Okay?
Tithes and offerings po shall be a requirement then for all workers and applicants and leaders po. Doon sa 2024 din natin na ano. Pero from starting today, lalo na po Jewish New Year for the Lord. New Year's resolution nila yun. Magbigay na kayo ng tama kasi para kay Lord yan eh. Now, tignan po natin yung sinabi ko. Next slide. We give because we want to support the church through our finances. Nagbibigay tayo para makapag-support din sa church. Kasi nga, yung aircon na yan, yung lamig na yan nararamdaman mo, Nikos, or ganyan, Claudine, o si JD, hindi yan galing sa Holy Spirit, no? Galing sa Meralco yan, nagbabayad tayo dyan. Hindi yan yung parang angel of the Lord, hipan mo. Hindi. Talagang seryoso po, talagang nagbabayad tayo. Malaki ho yung bayad din sa church. And bukod din po doon, meron tayo mga workers din, binibigyan natin ng love gift, may pastors natin sa iba't ibang lugar din sa buong Pilipinas, sinusuportahan din natin sila. Marami rin po tayong churches sa mga Mangyan tribe, sa Mindoro, sa Bicol, at sa iba pa, ang dami po, Kaya kailangan din natin mag-support din talaga sa church ni Lord. Kasi merong mga less privilege sa atin na talaga kailangan ng tulong. Bukod din doon, we give to God din what is His. Oo nga, yung tinatanggap mo kay Lord, sa Kanya naman to, ba't ko pababalik? Yun din po nasa isip ko nun eh. Parehas lang tayo nasa isip. Pero naintindihan ko ngayon, na kung ano ang pagmamahal mo sa Diyos, maipapakita mo lang yun sa iyong pagbibigay. We cannot love without giving. Hindi mo pwedeng sabihin na, mahal kita, tas wala kang binibigay. Kailangan nagbibigay tayo. Amen? Bakit? John 3:16 nga eh. We give then for the Lord, for His glory. Ano ba yung pera? Diba sa ginawa ni Christ sa bawat isa sa atin? We give because He first gave. Alam nyo, napakinggan ko maraming preachers, ginagamit yung John 3:16 sa giving eh. Pero actually, it's talagang world principle na rin of giving. Na kung saan si Christ nga nagbigay ng best. Ano yun? Si God nagbigay ng best. Sino yun? Christ, His one and only Son. And kung makikita rin natin, ibigay din natin talaga yung para kay Lord, yung best part ng natin, ng finances natin or income natin for Him. Amen? Of course, syempre, pinakamababa, 10%. Kasi bakit? Part ka ng kingdom ni Lord. Kasi dito nagtatrabaho. Diba? May bawas yung income dahil bakit? May tax. Saan ka kasi? Nasa Pilipinas ka. Kung wala ka sa Pilipinas, doon ka magbabayad ng tax sa iba, syempre. Pero kung part ka ng kaharian ng Diyos, ano naman yung sayo? Paano mo masasabi na part ka ng kaharian? Meron kang binibigay din. That's it eh. And binibigay mo lang yung part talaga ni Lord. Kaya kailangan i-priority mo siya sa budgeting mo. Amen? Konti lang nag-amen. Kaya, eto, kung part ka, next slide, kung part ka ng kaharian ng Diyos, ibigay mo kung ano ang para sa hari. Naalala niyo ba? Nung sinabi niya na, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is to God, di ba? Bakit na kaya sinabi yun? Ano bang kailangan natin ibigay kay Lord? It's more than our finances din. Of course, kailangan yung puso natin tama. Because God looks at the heart, and gusto rin ni Lord, cheerful giver. Amen? Kaya, bukod sa tithes and offerings, ito na po yung last natin sa worship, community impact for God's glory. So,
Magkakaroon din ng cleaning sa church, cleaning sa community. Tutulong din tayo sa community natin. Na ma-feel nila na may church talaga sa Sampaloc dito na may pakialam sa bawat barangay at sa mga buhay nila. No? And magkakaroon tayo ngayon na parang din lang makakalimutan, alam mo yung church dyan, talagang nakatulong sa amin ng matindi. No? Or nakaka-bless yung mga nandiyan dyan kasi talagang tumulong sila sa amin. Kaya meron din po mga upcoming projects tayo na tutulong sa mga mahihirap din, syempre, sa mga nangailangan. Meron nga tayong nakaschedule, di ba, na medical missions. Hindi natuloy yun ng nakaraan, Pero, dito natin makikita, yung community impact na to, it's all for God's glory kasi we do everything for Him. Yung pagtulong natin, hindi yan para sa kapwa, para kay Lord yan. Amen? Now, yung next week ay integration. Palakpakan naman natin si Lord. Okay. At tayo ngayon ay manalangin. Lord, we thank you because truly, you are a God who is faithful. You are a God who is worthy of all praise. Lord, ang dalangin po namin, kayo po yung magsilid sa aming puso, nasambahin ka namin sa aming buhay sa lahat ng aspeto nito. Lord, may we become a church that is wider. Meron kaming worshiping culture starting today, Lord. We thank you, our Heavenly Father. We bless you. Gabayan niyo po ang bawat isa ng mga uuwi sa kanya-kanya mga tahanan at peace that comes from you, yung